ka-partners, alam nyo ba na kamakailan pinawalang bisa ng Supreme Court ang foreclosure ng ilang properties dahil sa unfair at one-sided interest rate na ipinataw ng bangko nang walang consent ng borrower? Nakakagulat din yan. Ang kasong ito ay tungkol kina Edita Ang at Violeta Fernandez, mga borrowers na umutang ng 16 million pesos mula sa United Coconut Planters Bank o UCPB. Sa kanilang loan agreement nakalagay na pwedeng baguin ng bangko ang interest rate kada quarter, depende sa market conditions. Pero eto ang problema. Hindi kailangan ng approval ng borrowers sa tuwing mag-a-adjust ng bangko. Nang hindi sila nakabayad, agad nag-file ang UCPB ng extrajudicial foreclosure. Ibig sabihin, binenta ang kanilang property sa public auction para mabawi ang utang. Pero lumaban ang borrower sa korte at sabi nila unfair daw ang loan dahil ang bangko lang ang may kapangyarihang magtakda at magtaas ng interest rate. Ayon sa Regional Trial Court, totoo nga, invalid ang interest rate provision kasi nakasalalay lang ito sa kagustuhan ng bangko. Pero kahit ganon, pinayagan pa rin ng RTC ang foreclosure. Nang umakyat sa Court of Appeals, binaligtad ang desisyon. Sinabi nilang parehong invalid ang interest rate at pati ang foreclosure sale. Sa simula, sumang-ayon ng Supreme Court na invalid nga ang interest rate, pero una nilang sinabi na valid pa rin ang foreclosure kasi in default pa rin daw ang borrowers. Pero nang mag-file ng motion for reconsideration, binago ng Supreme Court ang ruling. Sa final decision, malinaw ang sabi ng Korte Suprema. Kung ang interest rate ay ipinataw ng walang consent at unfair sa borrower, invalid din ang foreclosure na kasunod nito. Bakit? Dahil ayon sa Civil Code, ang kontrata ay dapat fair at pinagkasunduan ng parehong partido. Kapag ang terms ay nakadepende lang sa gusto ng isang panig tulad ng bangko, void o walang bisa ang kontrata. Sa kasong ito, ang UCPB lang ang nagtakda ng interest rate kaya sabi ng Supreme Court, invalid ang interest provision at dahil dito, hindi pa dapat due ang loan kaya walang legal basis ang foreclosure. Dagdag pa ng court, dapat bigyan ng pagkakataon ng borrowers na bayaran ng kanilang utang sa interest rate na mutually agreed upon. Kasi kung hindi, para bang nakatali ang borrowers sa kapriso ng bangko. Pwedeng taasan ng interest rate kahit kailan at kapag hindi nakabayad, agad mawawala ang property. May dissenting opinion naman si Acting Chief Justice Marvic Leonen. Sabi niya, kahit invalid ang interest rate, may utang pa rin dapat bayaran ng borrowers, yung principal amount. Dagdag pa niya, walang ebidensya na sobra ang interest rate, kundi ang issue lang ay walang consent mula sa borrower. Pero sa huli, malinaw ang mensahe ng Korte Suprema. Ang mga kontrata, lalo na sa loans and mortgages, dapat fair, malinaw at may mutual consent. Hindi pwedeng isang panig lang ang magdedesisyon. Kaya mga kapartners, tandaan, bago pumirma ng loan or mortgage agreement, basahin at intindihing mabuti ang bawat provision, lalo na ang interest rate clause. Dapat malinaw, may consent at fair sa parehong panig. So kung may existing loan ka o plano mong umutang, always review your agreement, ask questions at seek professional advice. Protect your property at protect your rights. Once again, this is Ralph from Philippine Property Homes, your lifetime partner in real estate service. Don't forget to like, share at subscribe para updated kayo sa mga real estate laws, legal tips at property guides.